salita ng ating Panginoon sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, panampalatayanan mo. Hallelujah. Let's seek the Lord in this place. Let's worship His name. Hallelujah. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Ikaw po ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Wala ka pong katulad. Nag-iisa ka lamang, o aming Panginoon. At sa lugar na ito, ikaw lamang ang aming luluwalhatiin at dadakilain. Aming Panginoong Jesus. Sa piling niya'y ligaya, puno ng pagpapala, hindi mangangamba. Lahat ng may problema, ikaw lang ang pag-asa, wala nang di makakaya. Let's lift up your voice. Ikaw, Jesus, ang pag-asa. Come on. Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Hallelujah. Palagi natin kasama ang ating Panginoon. Church, panampalatayanan mo, nandito ang ating Panginoong Jesus. Let's sing praise unto Him. Jesus, ikaw na nga ang Diyos na mapagpatawad, dugo mo ang pinambayad. Sa amin kay lumapit, tinanggap ang pasakit, kami ngayon ay lalapit. Sabay-sabay tayo lumapit sa ating Panginoon. Ako ngayon ay lalapit. Amen! Ikaw ang tagapagligtas at tagapagtanggol ng aking buhay. Sa buhay ko di na ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko. Noong wala sa'yo o kay gulo, ngunit minahal mo na at iningatan pa. Ngayon ay magkasama, wala nang hahanapin pa. Hahanapin pa. Come on, church. Ikaw ang lift up your voice unto the Lord. Sing praises unto Jesus. Ako mangangamba o matatakot, pagkat ikaw ang kasama ko.
pababayaan man. Hallelujah, dakilain ang iyong pangalan. Come on, church, let's continue to worship the Lord in this place. Hallelujah. Sa piling ng ating Panginoon, merong kagalakan, merong kasiyahan, merong kalayaan. Church, malaya ka umawit sa umaga na ito. Hallelujah. Huwag kang mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siyang kasagutan magpakailanman. Come on, church! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Purihin ka aming Panginoon. Ikaw ang kailan. Lift with your voice, church. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Come on, church! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Wala katulad mo, O Jesus. Come on, church. Let's clap our hands before the Lord. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Amen. Kay saya-saya. Hallelujah. Kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Amen. Let's go, church. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay. Lift up your voice. Pakita mo sa Panginoon ang iyong mataas sa papuri pananambahan. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Oh, we worship you, Jesus. Kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Come on! Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago.
piling mo, kay ganda ng iyong kaluwalhatian, O aming Panginoon. Come on, church! Let's give our Lord our best clap offering! Come on, church, patuloy ka manatili sa presensya ng ating Panginoong Yesus. Hayaan mo sa umagang ito, katagpuin ka ng ating Panginoon. Minsan pang hilumin niya ang mga sakit at karamdaman, lahat ng problema sa buhay mo. Patuloy ka magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Hatayaan mo na sa sandali ito, kung kinakausap ka ng ating Panginoon na lumuhod ka sa harapan ng Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Kung sinasabi sa'yo ng ating Panginoong Yesus na itaas mo ang iyong kamay, itaas mo ang iyong kamay, kapatid. Pinapalaya ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kahinan ay ikaw ang kalakasan. Jesus, pag-ibig mo'y panghahawakan. Nasa iyong mga kamay ang kagalingan, wala nang alinlangan kailanman. Sa'yo lamang nagkatuwa, Panginoon. Ilumin mo ang puso kong lumalapit sa'yo. Tumatawag sa ngalan mo, mananalig sa iyo. Sa buhay ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Isang tinig mo lang, dulot ay pag-asa. Pahupain bawat takot na nadarama. Yakapin mo ako ng buong higpit. Yakapin mo ng iyong pag-ibig. Sa'yo lamang nagkatuwa, sa'yo lamang
Sino po nakakailangan ng kanilang mga kagalingan? Taas ang kamay. Hallelujah. Kagalingan ng pangangatawan, ng kaisipan, ng bulsa. Ayan. Pag nababanggit talaga yung bulsa, marami talaga. Amen. Okay. Now, unawa po natin yan, mga kaibigan. Now, I want to encourage you, mga kaibigan, hallelujah, na dito po sa Biblia, ang dami po ng mga kwento ng mga pagpapagaling, ng mga paghihimala. At hayaan po ninyo, i-share ko ngayon, mga kaibigan, yung isa dun sa mga kwentong iyan. Simpleng tingin lang nakapagpapagaling. Sino po naniniwala rito? Simpleng tingin lang, pwede palang magpagaling? Okay, so pwede po yan, mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong mahalagang topic na aking pong pinamagatang tingin na nakakagaling. Okay, so ano po itong picture na ito, mga kaibigan? Basahin po natin. Ito po ay narito sa Aklat ng Bilang, chapter 21, beginning verse 4. At sabi po riyan, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. At dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw na mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang palisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Now, ang katanungan ko, mga kaibigan, asa na kaya itong tansong ahas na ito? Pwede pa kaya natin pakinabangan ngayon na para sa lahat ng mga may sakit, titingin na lang dyan. Now, I want you to understand, merong pong ipinadala ang Lord, higit pa po doon sa tansong ahas. Hallelujah, hindi lang kagalingan, iba't ibang uri ng pagpapala pa ang daladala niya pag sa kanya tayo tumingin. Now, pag-usapan po natin itong mahalagang topic na ito, dalawa lamang po ang pupuntuhan ko. Unang-una, mga kaibigan, nakamamatay ang kasalanan. Bakit po mahalagang pag-usapan ito? Kasi nowadays, parang ang dali-dali po gumawa ng kasalanan ang mga tao. Tama po ba? Ang dali mag-isip ng masama, ang dali magsalita ng masama, ang dali gumawa ng kasamaan. They are all around us, mga kaibigan. Kaya nga po, bakit nangyayari ito? Maaring dala ng kawalan ng banal na takot sa Diyos. Kaya kinakailangan po mapaalalahanan tayo na mamalo, nagdidisiplina pa rin ang Diyos. At kung babalikan nga po natin yung ating binasa, sabi po riyan, subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Ano po yung kanilang inirereklamo? Yung uri ng kanilang pagkain. Sabi nila, nasusuka na raw sila doon sa mana, doon sa bread na mula sa kalangitan. Not realizing, not remembering, libre dumarating sa kanila yung bread from heaven. Not realizing, mga kaibigan, hindi naman po talaga sila nagugutom, hindi nga sila nagkakasakit, mga kaibigan, at maging yung tubig, libre mula doon sa mga bato, lumalabas para sa kanila. Kaya lang, mga kaibigan, parang human nature talaga ang hinahanap ng tao, yung wala sa kanila. Listen, mga kaibigan, yun din po ba ang hinahanap natin, yung wala sa ating mga buhay? Kasi mga kaibigan, kapag ganun din ang ginawa natin, mamimiss out natin yung mga bagay na nariyan naman po pala sa ating mga kamay, nariyan sa ating mga buhay. We forget, mga kaibigan, yun lang buhay tayo, ang laking pagpapala na. Yun lang naririto tayo, ang laking pagpapala na. Now, listen na, mga kaibigan, hindi po basta-basta palalampasin ni Lord yung mga ganyang pagrereklamo. Ano nangyari? Dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh na mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw na mga ito at namatay. Ang katanungan ko, ano yung nagdala ng kamatayan sa kanila? Yung kanila pong pagrereklamo.
Now, I want you to understand, hindi naman po first time na ginawa nila yung pagrereklamo. Dahil kahit po doon pa lamang sa bansang Ehipto, kung saan sila po ay mga alipin, panay na ang kanilang reklamo. En route, papunta ng promised land, mga kaibigan, hindi po sila tumitigil doon sa pagrereklamo. Now, I want you to understand, mahabagin po, mapagpatawad, mapagpasensya ang Diyos. Pero mga kaibigan, pwede rin nating maubos yung kanyang pasensya. May mga pagkakataon, mga kaibigan, kinakailangan po niya magdisiplina, magbigay ng example upang nang sa ganoon, huwag mapahamak ng lubusan ng tuluyan yung mga tao. Can you imagine, mga kaibigan, kung wala po itong kwento na ito, baka pati tayo rin panay ang complain sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Now, ngayon po ba sa panahon na ito, ganito pa rin ang Diyos? Kasi may mga nagsasabi, iba yata ang Diyos doon sa lumang tipan, parang mapagigante, parang magagalitin. Now, I want you to understand, hindi po nagbabago ang Diyos kung ano siya in the Old Testament, siya pa rin po in the New Testament, at siya pa rin po dito sa ating kapanahunan. Listen, mga kaibigan, maaaring iba lamang po yung focus ni Lord sa kanila in the Old Testament. Gusto niya magkaroon ng banal na takot sa Kanya. But I want you to remember, naalala po ba ninyo si Ananias at saka si Sapphira in the New Testament? Mga born-again Christians ito, mga kaibigan. Nag-donate pa nga po nung pinagbilhan nila ng lupa para po magamit ng iglesia. Kaya lang ang kamalian nila, nagsinungaling sila doon sa aktual na halaga. Pinalo po sila ng Diyos, biglang bumulagta yung mag-asawa na matay. Listen, maging dito sa ating kapanahunan, namamalo pa rin ang ating Panginoon. Sino po nakaranas ng pamamalo ng Diyos sa kanyang buhay? Listen, lahat po tayo. 2 weeks ago, mga kaibigan, meron po nagpa-pray sa amin ni Pastor Sonia at kaya ko lamang din po ito sinishare para maging mabuting halimbawa sa atin. Anyway, inihingi ko po ng pahintulot doon sa tao na magamit ko yung kanyang testimony. Ano po yung kanyang testimony? Nung nagpa-pray po sa amin dahil meron po mga sugat, mapangit yung kanyang balat, kating-kati siya, mga kaibigan, hiyang-hiya na po siya. Sabi nga niya, wala na po siyang confidence. Halos hindi na po siya makatulog doon sa pag-aalala ng mga sugat. At nung natanong ko siya, kailan pa yan? Ano nangyari? May kakaiba ka bang ginawa? Bakit ka nagkaroon ng ganyan? Kasi dati makinis po yung kanyang balat, mga kaibigan. At sabi niya, meron nga siguro, Pastor, kasi parang diring-diri ako doon sa isang pulubi na lagi kong nadadaanan diyan sa may banda ng Casimiro, ang sabi niya. At tuwing nadadaanan daw niya, nagbibitaw siya ng mga masasamang salita. Ano ba yan? Darto na naman, yung taong yan, hindi niya ba alam? Baka makahawa siya diyan sa kanyang mga sugat na yan. And true enough, mga kaibigan, dahil po doon sa kanyang panghuhusga na yon, lumipat nga sa kanya yung mga sugat, yung mga sakit na iyon. And alam niyo, mga kaibigan, na-realize po niya, kaya minsan mabuti rin, dinidisiplina tayo ng Diyos. Dahil doon sa pangyayari na yon, nagsisi po siya, binalikan niya, binigyan niya ng pera, at nagluto pa nga raw po siya ng pansit at ibinigay niya doon sa pulubi. Kaya lang, ang problema niya, naroon pa rin yung kanyang sakit. So ano po ginawa? Lumapit po sa amin ni Pastora at nagpa-pray over. At amin po pinag-pray. At nung kinagabihan po, mga kaibigan, for the glory of the Lord, let me just share yung kanya pong message. Ito po yung message niya. Ang sabi po niya, thank you po Lord, thank you po Pastor Dan, thank you po Pastora, naghilom na ang sugat, parang kumipot, at gumaan na po ang braso ko. Masigla na po ako. Parang naramdaman ko kanina na may lumabas. Talaga sobrang bigat yung katawan ko. Tapos noon, pati pag self-pity ko nawala. Bumalik na self-confidence ko. Bagsak na ako kasi nakakahiya na yung balat ko. Lalo't nasanggi braso ko na sobrang gaspang. Ngayon, namumuti na, hindi na makati. Wala nang parang may nangangagat na langgam sa katawan ko at mga sugat. Natuyo na po. Can you imagine? Natuyo na po. Salamat po, Pastor. Sa inyo lamang po ako nakakapag sabi at hindi nahihiya ng kasalanan ko.
Listen mga kaibigan, minsan dinidisiplina tayo ng Panginoon, but always for a good reason. At gagawa din po siya ng kapamaraanan para manumbalik yung ating pong mga kalusugan. Amen po ba? Kaya pakisabi mo nga doon sa katabi mo, kaya ingat sa kasalanan. Amen po ba? Now, kaya nga po, if I may continue, let me say, huwag po nating balitin ang kasalanan. Magdadala po ito ng lahat ng uri ng kamatayan sa ating buhay, pagsisihan na. Bakit po? May mga pagkakataon, parang ang sarap kasi gumawa ng kasalanan. Naalala ninyo itong eksena na ito? Ano po yung eksena na yan? Yung ahas, matandang ahas, si Satanas, tinukso po si Adan at si Eva. At ano po yung kanilang naging damdamin. Pinakinggan po nila yung panunukso nito pong si Satanas. Kinain po nila yung ipinagbabawal na bunga. At ano po ang nangyari? Dumating po ang kamatayan sa kanila. Dapat po wala silang kamatayan Dapat po hindi rin tayo namamatay. Pero dala ng kasalanan, dumating ang kamatayan. Hanggang ngayon, nararanasan natin. Hanggang ngayon, nangyayari po itong sinabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Makinig po kayo, ang kaaway tuso, lagi po niya sasabihin, mag-enjoy ka, huwag kang mag-alala, patatawarin ka naman ng iyong Diyos, forgetting, meron pong kabayaran na kamatayan. Now, I want you to understand, hindi po physical lang ang kamatayan. Merong spiritual na kamatayan, meron pong pangalawang kamatayan. Gaya po, nasabi dito sa Aklat ng Pahayag, chapter 20, beginning verse 13. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Listen, maraming pong pagkakataon, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo patungkol sa impyerno. Kung saan hindi po namamatay yung apoy. Kung saan hindi po namamatay yung mga uod na nagpapahirap doon sa mga tao. Listen, parang ang sarap po gumawa ng kasalanan. Pero maikli lamang po yung sandali ng kasarapan. Pagkatapos po nun, all of eternity na ang kahirapan. Makinig po kayo, maaaring nakikipaglabang kayo laban sa kasalanan, maaaring parang hindi ninyo nai-enjoy yung ini-enjoy ng mga tao sa sanlibutan, pero makinig po kayo, may naghihintay na kasiyahan, kagalakan for all of eternity para sa atin na mga sumusunod sa Diyos. Kaya mga kaibigan, huwag po nating mamalitin ang kasalanan. Now, let me say this, kung paano hindi po natin inaalagaan ang makamandag na ahas, huwag ding alagaan ang kasalanan dahil dadaanan ito ng kaaway sa ating buhay. Iwasang matuklaw niya. Alam ko po, marami mga nag-aalaga rito ng aso, ng pusa, love na love nila, yung mga hayop. But let me ask you, meron po bang nag-aalaga ng cobra rito? Nag-aalaga ng makamandag na ahas? Pakitaas nga po ang kamay, just in case meron. Wala, mga kaibigan. Bakit? Kasi alam natin, kahit pa po alagaan natin, kahit pa po pakainin natin yan, pag nagkaroon ng opportunity yan, tutuklawin at tutuklawin pa rin tayo. Now, meron po mas makamandag na ahas, si Satanas, mga kaibigan. Siya po yung matandang ahas. Tingnan po ninyo, ang sabi ng Efeso 4:26-27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo magkasala. Taas ang kamay na nakakaranas ng galit, sama ng loob ng hinanakit. Huwag pong mahiya. Sige, taas ang kamay. Listen, lahat pa rin po tayo. Dahil narito pa rin po tayo sa flesh. But this is something kinakailangan po mapagtagumpayan. At yung pong pagkakaroon ng banal na takot sa pamagitan po ng mga paalalang ito ay nakakabuti sa atin. At ano po ang sabi pa? Huwag ninyong hayaan lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Pagkakataon po para saan? Hindi para tayo po ay pagpalain, kundi para tayo po ay pagnakawan, wasakin at patayin. Yun po ang nature ni Satanas. Yun po ang nature ng mga demonyo ng mga masasamang espiritu. Ano po ang doorway, daanan nila? Walang iba kundi yung ating mga kasalanan. And the longer na minimaintain po natin yung kasalanan na yan, lalo pong bububukas yung pintuan sa ating mga puso
Paano po maiiwasan yan? Isirado mo yung iyong puso sa kasalanan. Walang daraanan si Satanas, mga demonyo sa ating buhay para makapanggulo. I want you to understand, sumasa atin po bilang mga Christians ang Espiritu Santo. Sino naniniwala sumasa kanyang Espiritu Santo? Tuloy-tuloy po yung kanyang conviction, tuloy-tuloy yung kanyang paalala. Anak, magsisi ka na. Anak, huwag mong gawin yan. Anak, bitawan mo na yan. Kaya lang may mga pagkakataon po, ayaw nating makinig, ayaw po nating sumunod. Parang ini-enjoy pa po natin yung kasalanan. Listen mga kaibigan, and that could be the reason why kung bakit po nawawala yung mga pagpapala ni Lord sa atin, napapalitan ng mga sakit, ng mga kaguluhan, ng mga kabiguan, ng mga kahirapan. Now listen now mga kaibigan, huwag po natin aalagaan yung ating mga kasalanan. Let us confess. Kahit po kaliit-liitan pang kasalanan yan, ikumpisal natin para walang daanan ang kaaway. Now, lahat naman po ng mga bagay, nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Naalala ninyo si Judas? Hindi naman po kagad pinagkanulo ang ating Panginoon. Kaya lang kung titignan natin, nagsimula po yun doon sa pakupit-kupit niya, doon sa kanilang pondo mga kaibigan. Siya yung parang treasurer. Now listen, hindi po siya eventually nakontento ron, naghangad po siya na mas malaki ng pananalapi. At umabot po siya doon sa punto, ipinagkanulo na, ibinenta na ang ating Panginoong Hesukristo. Pero saan po nagsimula yon? Doon sa kanyang pakupit-kupit. Nowadays, mga kaibigan, napapanood natin, nababasa natin sa news, ano po yung mga issues nowadays? Grabing corruption, grabing pagnanakaw sa kaban ng ating pong yaman. Listen now, mga kaibigan, hindi po nagsimula yung ating mga government officials agad-agad doon sa mga bilyon-bilyon. Nagsimula po siguro doon sa mga maliliit na amount. Pero mga kaibigan, dahil in-enjoy po nila yung kasalanan, lumaki na lumaki. Akala po siguro nila walang panahon na darating sa kanila na sisingilin sila. Pero ito na po yung panahon, dumating na, malaking kahihiyan, mababawi lahat yung kanilang mga ninakaw, mga kaibigan. At pag hindi pa po sila nagsisi, apoy ng impyerno yung naghihintay sa kanila. Amen po ba? May kabayaran po ang kasalanan. Pagsisihan natin, bitawan natin mga kaibigan. Now, let me say this, bagamat mabuti at mahabagin ang Diyos, marunong din po siya magalit at magparusa. Kaya alalahanin po natin yung mga Israelitang namatay sa tuklaw ng ahas upang magkaroon tayo ng banal na takot at umiwas na sa kasalanan. Now, ang sabi po ng Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tiyain ang Diyos. Nalinlang po nitong mga Israelita yung kanilang mga sarili. Akala nila they can get away doon sa kanilang mga pagrereklamo, doon sa mga masasamang salita na kanilang binibitawan. Kaya nga po, I go back, sino po sa atin mahilig magreklamo? Ano man buhay ito? Lagi na lang isang kahig, isang tuka. Ano ba naman buhay ito? Lagi na lang merong may sakit sa amin. Ano ba naman buhay ito? Lagi na lang away dito sa loob ng aming pamilya. Listen now mga kaibigan, sino po ba ang nagbigay ng buhay sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya every time na nagko-complain po tayo ng ganyang mga salita, nagtatanim tayo ng kasamaan sa atin din po mga buhay. God remembers all these words na ating binibitawan. At isa sa mga araw na ito, aanihin po natin yung ating mga sinasabi. At inani po noong mga Israelita yung kanilang mga reklamo. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinadalan po sila ng mga ahas. Nagkaroon sila ng mga sakit. Nagkaroon po sila ng kamatayan. Makinig po kayo, nowadays, magsiyasat tayo. Ano rin ang itinatanim natin sa harapan ng ating Panginoon? Ganon din po ba reklamo? Ganon din po ba pagdududa sa Kanya? Kawalan ng pananampalataya? Panireklamo rin po ba tayo? Kung meron man po tayo dapat na itinatanim, magtanim tayo, papuri sa Kanya, pasasalamat sa Kanya, pagdadakila sa Kanya. And I'm telling you, aanihin din po natin itong mga bagay na ito. Sino po nakakaranas ng kasaganahan sa kanyang buhay? Talayaan, kagalingan, taas ang kamay. Buhay po tayong patotoo. Nagpapala ang Diyos doon sa mga dumadakila sa Kanya.
Amen po ba? So yun po ang ating itanim. Now, let me go mga kaibigan doon sa pangalawang punto. Last point. Base po doon sa ating pinag-aralan, I want you to remember this, na nakakagaling ang tamang tingin. Naroon po yung tansong ahas, tinitignan ng mga natuklaw. Alam po ninyo, as I've said, minsan simple yung kapamaraanan ng Lord. Can you imagine, tingin lang, gumaling po sila. Makinig po kayo, meron din po ang pagkakataon, tingin lang, pero nakakamatay naman. Naalala po ba ninyo si Lot at yung kanyang pamilya? Naroon po sila sa Sodom at Gomorrah at sinabihan po sila ng mga anghel, ililigtas namin kayo, gugunawin namin itong Sodom at Gomorrah, dala ng kanyang matinding kasalanan, kaya lang, huwag kayong lilingon dito sa lugar na ito, tuloy-tuloy kayo doon sa pagdadalan namin sa inyo. Kaya lang mga kaibigan, nagkamali po yung asawa ni Lot. Tumingin po siya pabalik doon sa syudad na kanilang pananggalingan. Namatay po siya, naging haliging asin. Now, makamandag po, mga kaibigan, minsan yung ating mga tingin, nakakamatay. Pero dito sa pagkakataong ito, mga kaibigan, dahil may salita ang Diyos, tignan nila yung tansong ahas at meron pong kagalingan. Gaya nga po, nasabi rito, nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Pakisabi mo nga, lahat gumagaling, nabubuhay. Listen, kung yung instruction po nagmula sa Diyos, lahat ng susunod doon mapapagpala. Now, ang katanungan ko mga kaibigan, bakit sila po pinatingin pa doon sa tansong ahas? Bakit hindi na lang sinabi ng Diyos, o sige, pinapatawad ko na sila Moises. Sige, wala na, mamamatay sa kanila. Pero bakit po ganun? Pinagawa pa si Moises nung tansong ahas. I do believe it was to remind them doon sa kanilang naging kasalanan. Kaya ka nagkaroon nitong sakit, nitong kamatayan na ito dahil nagkasala ka. Kaya maging sa ating kapanahunan, mga kaibigan, pinapaalalahanan po tayo. Yung ating mga kasalanan magdadala ng kaperwisyuhan maging ng kamatayan. Listen now, mga kaibigan. Bakit po pinatingin pa sila doon sa tansong ahas? Maaring tinuturuan po sila ng Diyos ng pananampalataya, ng pagsunod sa salita ng Diyos. At makita po nila yung kabutihan ng Diyos. Wala silang ibang ginawa, kundi sumunod lang, tumingin lang, naniwala sila. Pag tumingin sila dito sa tansong ahas na ito, gagaling sila. At nangyari po. Pero mayroon pong pangatlong dahilan. I do believe at ito po talaga yung dahilan. Dahil po para doon sa mga parating na henerasyon, tinuturuan na po sila ng Diyos tumingin doon sa object of faith, doon sa magdadala ng buhay. Pero hindi lang ordinaryong buhay, kundi buhay na walang hanggan. Dinadala po tayo nito sa ating Panginoong Hesukristo. So let me say this, si Kristo Jesus po yung bagong tansong ahas na itinaas at nagbigay ng buhay sa mga sumasampalataya naman sa Kanya. Kaya sa Kanya po natin itoon ang ating paningin. Listen, kung paano po itinaas yung pong tansong ahas ang ating Panginoong Hesukristo when He was here, itinaas din po siya gaya noong tansong ahas. Kailan po nangyari yon? Nung siya po ay ipinako doon sa krus, nung siya po ay mamatay bilang kabayaran sa ating pong mga kasalanan. Tignan po ninyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, siya mismo ang nagsasalita rito. At ang sabi niya, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Sino po yung anak ng tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Marami po siyang titulo, anak ng Diyos, pero ang pinaka-favorite po niya, pinakamaraming ulit ginamit na titulo niya, yung anak ng tao. Nakikisimpatize po siya sa plight, sa journey natin ng mga tao. At ang sabi niya, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Listen now, yung mga tumingin po doon sa tansong ahas, nagkaroon po sila ng temporaring kagalingan, nagkaroon po sila ng pagpapatuloy ng buhay. But let me tell you, namatay pa rin po sila. Marami sa kanila hindi umabot doon sa promised land. Pero makinig po kayo,
Pag kay Kristo ka tumuon, tumingin, nanampalataya, hindi ka lang mabubuhay dito, mabubuhay ka pa hanggang doon sa kabilang buhay. Amen. Kaya sa Kanya po tayo tumuon. Now, let me say this, mga kaibigan. Tumingin po doon sa tansong sa mga Israelita noon bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Kaya tayo naman, tumingin lang din kay Kristo at manampalataya na sa pamagitan niya ay mayroon din tayong kagalingan at kaligtasan ngayon. Sino po naniniwala sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, magkakaroon siya ng kaligtasan, kagalingan, buhay na walang hanggan, lahat ng uri ng mga pagpapala. Ang kinin po natin, yun po ang sinasabi ng Biblia. Hallelujah. Ano po yung sabi ng John 3:16, favorite verse po na marami sa atin, the heart and soul of the Bible. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus Kristo, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Listen now, ganun na lamang daw po ang pag-ibig ng Diyos. He is a loving, He is a merciful God, but He is also a just and holy God. Hindi po niya babaliwalain, hindi po niya palalagpasin yung kasalanan. Meron at merong kabayaran, kamatayan. But this time, mga kaibigan, hindi po tayo ang kinakailangang mamatay. This time, ang pinitulutan po niyang mamatay, yung kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak. Tayo po ang dapat na ipinako doon sa krus, dala ng ating mga kasalanan. Pero salamat sa Diyos, kinahabagan tayo, mga anak niya tayo, tagapagmana pa. Tumanggap ng kanyang kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, doon sa mga pagkakataon, nagtatanong tayo, nagre-reklamo tayo, alalahanin mo lang dapat nga ikaw ang ipinako doon sa krus. Ano pa ang iyong inireklamo? Meron na nga namatay para sa iyo. It's just a matter of time. Madali na lang. Pabalik na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yung mga ibang bagay pa na ating pinananampalatayaan, darating na sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya manatili tayo. Kaya lang, we need to understand, Pastor, what does it mean para manampalataya? Kasi yung po, yung requirement, sino man sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapapahamak. Now, ang kaulugan po ng pananampalataya, ayon doon sa Hebreo 11:1, ang sabi po ron, ang pananampalataya ay ang maniwala doon sa mga bagay na ating inaasahan, bagamat hindi natin nakikita. I'm telling you, mga kaibigan, hallelujah, ako po, hindi ko pa nakikita ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pero naniniwala ako, may Kristo Jesus na namatay para sa akin. May Kristo Jesus na babalik para sa akin. May Kristo Jesus na nagbabago sa akin. Nagpalaya, nagpagaling, hallelujah, sa akin. And the same Jesus Christ, I'm telling you, is also alive sa inyo po mga buhay. Sino po nakaranas ng mabuting pagbabago mula noon nakipag-isa siya sa ating Panginoong Hesus Kristo? Amen? So let's continue to be with our Lord Jesus. Now listen now mga kaibigan. Hallelujah. Kinakailangan po upang makapanatili sa ating kaligtasan, kagalingan at mga pagpapala, manatili lang din tayo na nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Alam ng kaaway, meron na po tayong buhay na walang hanggan. Tinanggap natin yung ating mga kaligtasan. Tinanggap natin yung ating mga kalayaan, yung ating mga kagalingan. Pero mga kaibigan, ang kaaway po ay hindi tumitigil. Ang kaaway po, pilit agawin, nanakawin yung mga pagpapala ni Lord. Meron nga po doon sa Japan, doon sa course ng deliverance, sabi doon sa masamang espiritu, umalis ka na dyan. Sa taong ito, lingkod na nga ito ng Diyos Church worker po kasi doon. Sabi ko, umalis ka. Ano sabi po niya? Hindi ako aalis. Oo, alam ko, ligtas na ito. Nakita ko na nga pangalan niya. Naroon na sa aklat ng buhay. Pero sinusubukan ko pa rin, baka maagaw pa rin namin siya. So listen now, kung yung ating Panginoong Hesus Kristo, mga kaibigan, sinubukan po ni Satanas, tuksuin pa rin, hindi lang minsan, kundi sa maraming pagkakataon. Who are we to think na hindi tayo susubukin ng kaaway, tutuksuin ng kaaway para maibagsak? Kaya nga po, mga kaibigan, hallelujah, huwag nating aalisin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Let us always be focused on our Lord. Gaya nga po, nasabi dito sa Hebreo 12:2,
Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Si Jesus ang object ng ating pananampalataya. Si Jesus ang nagbigay ng pananampalataya. Si Jesus yung patuloy na nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya sa Kanya po tayo manatiling nakatuon. Now, paano po natin magagawa iyon? Paano lagi tayo nakatuon sa Kanya? Ang susi, mga kaibigan, lagi tayong nakatingin sa Kanya. Now, paano po natin pwedeng gawin? Di lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Lagi po tayong nananalangin sa Kanya. Lagi po tayong nananambahan sa Kanya. Gaya ng ating ginagawa ngayon. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Narito tayo, marami tayo nakakapanampalataya sa Kanya. Amen. Now, let me say this, mga kaibigan. Hindi po tulad ng sa tansong ahas, maaari tayong lumapit kay Jesus, kailanman at saan man, dahil naroon po siya sa lahat ng lugar bilang Diyos. Hindi na po natin kailangan pa na ribulto imahin para lang makalapit sa Kanya. Hindi ko po alam kung meron pa kayong mga ribulto tulad nito. Kung meron pa po kayong mga imahin sa inyo po mga tahanan. Makinig po kayo, mga kaibigan, bilang mga born again Christians, hindi po tayo tinawag para manambahan diyan sa mga ribulto. Pinag-usapan na po natin ito. Pangalawang kautusan ito. Now, I want you to understand na yung pong tansong ahas na pinatignan sa kanila, alam po ba ninyo, ginawang idol noong mga Israelita during their time? Dinala po nila doon sa kanilang journey. At ano po ginawa nila? Inaalayan na po nila ng pagkain. Ginawa nilang Diyos-Diyosan. Nagalit po ang Diyos. Hindi naman po pinagawa sa kanila yun. Kaya pagdating ng 2 Kings chapter 18 verse 4, inutusan po itong si Haring Hezekiah para durugin ito pong tansong ahas na ito. Listen, mga kaibigan, hindi po tayo tinawag para gumawa ng mga Diyos-Diyosan sa ating po mga buhay. Kung nais po nating manambahan sa Kanya, manambahan po tayo sa katotohanan at sa Espiritu. Dahil ang ating Diyos ay Espiritu. Naroon po siya sa lahat ng lugar. Hindi po natin kailangan ito. Listen now, mga kaibigan, kaya ako po ito pinupuntuhan. Dahil lumaki po kasi tayo dito sa practice na ito. Ginagamit po ng demonyo ito sa likuran ng idol worship na ituro ko na po in the past ay mga demonyo. Huwag po natin gawin. Now, ang sundin po natin, mga kaibigan, manambahan tayo wherever we are. We carry the presence of God sa ating po mga buhay. Ano po, ang sabi ng Jeremias 23:23, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. I've got good news. Narito po ang ating Panginoong Hesukristo sa lugaring ito. Amen? Pero mamaya, paglabas mo, naroon pa rin siya sa labas. Pagsakay mo sa jeep, naroon pa rin siya sa jeep. Pag uwi mo sa bahay nyo, naroon pa rin siya. Pagpasok mo sa eskwela, naroon pa rin siya. Pagpasok mo sa opisina, naroon pa rin siya. Dahil ikaw yung templo ng Diyos at ng Espiritu Santo kapatiran. Amen. Yun po ang sabi ng unang Korinto 3:16. Hindi nyo ba alam kayo yung templo ng Diyos at ng Espiritu Santo? Kaya hindi po natin kinakailangan itong mga ribulto, itong mga imahen. Where we are, we bring God's presence. Amen po ba? Kaya manambahan tayo sa Espiritu at sa katotohanan. At sabihin ko po sa inyo, patuloy nating mararanasan yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga pagpapala sa ating po mga buhay. Amen. Gawin po natin. At bilang pagtatapos, mga kaibigan, let me say this, huwag po nating aalisin ang tingin kay Jesus upang huwag mawala ang ating mga himalat pagpapala. Sino po rito minsan nakapagtatanong, bakit kaya nawala yung kagalingan ko? Bakit bumalik? Ang sarap-sarap na ng tulog ko Bakit ngayon hindi na naman ako makatulog? Puno na naman ako ng takot, puno na naman ako ng pag-aalala. Okay na sana yung aming kabuhayan Meron na nga kaming konting naiipon Bakit wala ng trabaho yung mister ko? Bakit ganito? Ang dami na naman namin mga utang-utang. Now listen now, mga kaibigan. Maaring meron po mga kadahilanan, pero isang malaking kadahilanan dyan,
baka inalis natin ang ating paningin kay Kristo Jesus. Remember, siya po yung nagdadala ng mga himala sa ating pong mga buhay. Pero pag inalis natin ang ating paningin sa Kanya, nawawala rin yung himala. Let me give you a concrete example. Alam natin itong picture na yan, si Pedro. Tingnan po natin ang sabi rito, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Listen, imposible po para sa tao na lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, lahat nagiging posible. Simply because nakatingin po siya kay Kristo at sinabihan siya ni Kristo, halika Pedro, nakalakad po siya, nagawa niya yung imposible. But listen, bakit nawala yung himala? Bakit bigla siyang lumubog? Inalis po niya kasi yung paningin niya kay Kristo. Itinuon niya doon sa alon. Dinama niya yung malalakas na hangin. Nagkaroon po siya ng takot. Listen, could this be the reason as well? Bakit minsan nawawala yung mga blessings ni God, yung mga miracles ni God? Kasi all of a sudden, itinutuon na natin ang ating sarili. Hindi na kay Lord, kundi doon na sa blessings. Minsan, itinutuon na natin ang ating paningin doon sa mga tao, doon sa mga sitwasyon, doon sa mga problema. Doon na po natin itinutuon. Nagiging katulad na po tayo ni Pedro na lumulubog. Pero hindi ko po alam kung ngariya nga kayo. Kung ganyan man po ang inyong kalalagayan, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Dahil kung paano inabot ni Lord itong si Pedro, aabotin din po tayo ng ating Panginoon maging ngayong hapong ito. Kaya huwag po tayo mga kaibigan magdududa. Let us continue to keep our eyes on Jesus. Palagi po nagagawa na doon sa Kanya tayo nakatuon at hindi doon sa ating sitwasyon. Naalala ko nga po, may pagkakataon, naroon po kami, nag-funeral service po kami, dito rin po sa Las Piñas, at meron pong dinala, 2 matatanda na kailangan ng kagalingan, severe arthritis, binuhat po, parehas hindi makalakad. At naroon po yung malagong pananampalataya sa inyong mga lingkod, pinag-pray po namin na makalakad. Ito pong 2 matatanda na ito. Instantly, pinagaling sila ng Lord, nakalakad, nakatalon, nakapagpuri sa ating Panginoon. Kaya lang ito po naging problema. Noon tinatanong ko na po sila, bukas huwag kayo mawawala sa church. Bukas mananambahan kayo, magpasalamat kayo kay Lord. Ang sabi ng matandang babae, ay oo naman pastor, darating po ko riyan. Sabi ko, papasundo ako ng mga workers para na sa ganon, madala kayo doon sa church. Sabi ng babae, opo pastor, sasama ko. Pero yung lalaki, ano yung sabi niya? Pastor, hindi lang ako makakapangako sa iyo. Kasi paano kung bumalik bukas, di na naman ako makalakad, di hindi ako makakaparoon. Ayoko mangako. Sabi ko, ikaw naman tayo, kinontra mo kagad ng pagdududa. Yan na nga, nakakalakad ka na nga, bakit mo naman sasabihin, bukas hindi ka makakalakad? Ideklara mo, patuloy ka pa rin malaya, nakakalakad bukas. So to make a long story short, mga kaibigan, pinasundo po natin sa ating mga manggagawa. True enough, kinabukasan, isa lang ang nakarating, yung matandang babae na natili, nananampalataya, meron siyang kalayaan, merong kagalingan, pero yung nagdeklara ng pagdududa, indeed, hindi na nga po uli nakalakad. Hindi na uli nakalakad. Listen, bakit ko po ito binabanggit? It really depends kung saan po tayo nakatingin. Kung patuloy tayo na nakatingin sa ating Panginoong Hesukristo, tuloy-tuloy yung himala, yung pagpapala sa ating po mga buhay. Sa Kanya po tayo tumuon. Amen po ba? We have a long journey hanggang tayo po ay kaunin ng ating Panginoong Hesukristo. But I want you to understand, hindi po tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po natin siya. Manampalataya tayo sa Kanya. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya. Matatapos po nating lahat na matagumpay itong ating lakbayin. Sa iyo